Magandang araw po sa inyong lahat. So again, this is your Parak tutorial video. So pag-usapan nga natin ngayon yung tungkol sa tinatawag na batas sa checkpoint. Ano yung dapat nating tandaan? Ano yung mga dapat nating malaman na mga karapatan tungkol po sa tinatawag na checkpoint. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. At kung gusto nyo pong ipagpatuloy yung video na to, please stay tuned lang po sa aking channel, Parak Tutorial Videos. So guys, sa ating mga kababayan dyan, sa mga motorista or sa mga drivers ng sasakyan, kung kayo po ay dumaan or napadaan sa isang checkpoint, ay huwag po kayong matakot. Just relax, especially po kung kompleto po yung inyong mga documents necessary. Nadala-dala nyo po yung inyong mga driver's license or ORCR ng inyong sasakyan. Huwag po kayong matakot. Kasi yung purpose ng checkpoint natin is more on public safety. For the interest of public safety. Matandaan po natin ito. Yung batas sa checkpoint is limitado lamang po sa tinatawag na visual search. Ano ibig sabihin nito? Yung ating mga alagad ng batas is hanggang tingin lang. Okay? Nakikita ng mata. So bawal po yung pabuksan yung sasakyan or pabuksan yung compartment, trunk ng sasakyan, halugugin yung mga kagamitan sa loob ng sasakyan, at pababain yung passenger ng sasakyan at mag-conduct ng tinatawag na body search. So bawal po yung mga ganyan sa checkpoint. Kasi po, sinasabi po ng ating saligang batas, ng ating 1987 Philippine Constitution Bill of Rights, Section 2, Article 3, sinasabi dito, the rights of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches or seizure shall be inviolable. Except po sa tinatawag na search warrant or warrant of arrest. No? So kung mayroon silang dalang search warrant, so pwede po nilang halugugin ang loob ng sasakyan at maganda ng tinatawag na extensive search. Okay? So guys, paano kung yung driver is pumayag na buksan yung kanyang sasakyan or yung trunk ng sasakyan at may nakitang kontraband or sabihin na nating shabu sa loob ng sasakyan? Anong mangyayari? That motorist or driver, mayroon po siyang violation kasi pumayag siya. He waived his right. But kung hindi siya pumayag, wala pong karapatan ang ating mga alagad ng batas sa checkpoint na buksan yung nasabing sasakyan. Kasi pag may nakuhang contraband or illegal na item sa loob ng sasakyan, ay protektado po yung ating mga mamamayan. No? Ayon po sa ating saligang batas, any evidence obtained in violation sa tinatawag na illegal search, yan po ay tinatawag na fruit of poisonous tree. Ano bang fruit of poisonous tree? Ito po yung paghalughog sa bahay or sabihin na nating sasakyan. Kasi yung sasakyan is the extension of the house. Any evidence na na-obtain dyan is magiging fruit of poisonous tree. Kasi yung evidence stands for fruit, yung illegal search is poisonous tree. Kasi sinasabi ng ating batas, when we talk about poisonous tree, yung ating bahay or yung ating sasakyan is considered as a sacred or sanctity place na walang sinuman ang pumasok dyan except mayroong permission sa owner. So pag walang permission, that would be illegal. So that is the essence of poisonous tree. So guys, tandaan po natin ito. Yung mga evidence na nakuha po during checkpoint sa illegal search or illegal na pamamaraan ay hindi po magagamit natin as evidence. That is inadmissible as evidence kasi violation yan sa tinatawag na right of privacy and right of unreasonable searches and seizure. Nakasaad yan sa ating saligang batas. So ano yung mangyayari?
sa mga illegal na item na nakuha ng ating alagad ng batas, no? So yan ay kukunin ng state or ng government, no, for custodial leges, kasi for the first instant that is illegal, pero hindi po makakasuhan yung owner or person in possession kasi yung strategy of search is illegal. Okay? Pero may mga instances po na nangyayari na mayroon pong reports coming from concerned citizen, no, sa ating alagad ng batas, military or police, na yung particular na sasakyan ay may dala pong contraband or illegal items. So that's the time that the police will conduct checkpoint on that particular vehicle, at as a result ay may na-confiscate po or may na-recover po na mga items. Pag ganyan, mayroon pong basihan or probable cause ang ating mga alagad ng batas, no, sa ganyang senaryo. Ang tanong, yung mga ebidensya ba na nakuha is pwede pong magamit as evidence? Yes, of course, pwede pong magamit kasi isa po sa mga dahilan kung bakit tayo magkakaroon ng extensive search is first, the issuance of search warrant or warrant of arrest, and then mayroon po tayong tinatawag na probable cause or basihan para magkaroon po tayo ng karapatan na mag-conduct ng paghalughog or tinatawag na extensive search. So guys, I hope po na for this video ay mayroon po kayong napulot na mga learning or information sa mga batas natin tungkol sa checkpoint. Maraming pong salamat, and sa hindi pa po nakasubscribe na aking channel, please like, share, and subscribe my channel para tutorial video. Bye-bye!